Hello world! Ako nga pala si Doji. Welcome back sa aking YouTube channel. At guys, sa previous video ko, pinag-usapan natin or pinag-aralan natin yung if-else statement. Tapos sabi ko sa inyo, next topic natin is nested if. So ngayon guys, nakapag-decide ako na yung nested if, ilagay na lang natin siya sa dulo kasi halos magkamukha lang naman sila nung if-else statement kung tutuusin, okay? So para meron tayong bagong pag-aralan ngayon, lagay na natin siya sa dulo. Ang pag-aaralan natin ngayon guys sa video ito is yung user input. And I want you to take note guys, yung user input ng Java programming language is so much complex and different kesa sa ibang mga programming language. Sobrang komplikado guys. Okay, kaya I want your full attention to details. So wala nang keme-keme guys, simulan na natin. First question, kailangan muna nating malaman ano yung user input. So ano ba yung user input? So medyo halata naman siya, sobrang obvious. User input. Ito yung time kung saan yung ating program is kaya nang mag-accept ng mga inputs galing sa user. In other words, kaya niya na magbasa ng mga external data. So, hindi na kagaya dati guys na pag may ginagawa tayong program is kinocode natin yung value ng mga variable. Ngayon, hayaan na lang natin siyang blanco. So yung user na yung bahalang mag-input kung ano yung value na gusto niyang ilagay do sa variable. Okay? And para ma-demonstrate natin ng mas malinaw yan, simulan na nating mag-code. So open natin yung compiler na gagamitin natin. Ang gagamitin ko ngayon guys is online compiler. Again, yung parang onlinegtb.com. Okay? So as you can see dito guys, ito na yung ating code. So ito yung parang snippet natin. Ito na yung umpisa, yung ating public class at saka yung ating main method. Ngayon, meron tayong system out na hello world dito. Burahin muna natin yan. Dito sa loob guys, dito tayo maglalagay ng code. Naturo ko na sa inyo yan. Okay? So ngayon ganito. Paano ba natin sisimulan yung paggamit ng user input? Kapag sinabing user input, ibig sabihin kailangan ng magbasa ng program natin. Okay? Pag kailangan magbasa ng program natin guys, meron tayong kailangang i-import na package. So paano ba mag-import? Punta ka sa pinakataas. Yun yung uunahin mong i-declare. I-import mo muna yung package. Ano yung package na kailangan nating i-import? So kailangan nating i-import guys yung Java utility, pero hindi mo itatype yung buong utility. Util lang. Java.util. Ngayon, ang kukunin natin dun sa Java utility is yung scanner class. Okay? And then semicolon. Bakit kailangan natin yung scanner class? Halata naman. Scanner. Sabihin mag-i-scan or magbabasa. Okay? Kaya kailangan nating i-import yung Java utility kasi nandoon yung scanner class na gagamitin natin. So after nating ma-import yan guys, punta na tayo dun sa ating main method. Magsisimula na tayo mag-code. Ano yung unang-una natin gagawin? Since na-import na natin yung package, i-declare na natin yung scanner class. Yung Java guys is object-oriented programming language. Meron siya mga classes and objects. So itong scanner guys, this is a class. Okay? Dito sa class na to, kailangan tayong gumawa ng object na yung object na yun yung magbabasa. So after nating i-mention yung scanner class, kumbaga ito yung blueprint, kumbaga yan yung plano. After nating i-mention yung plano, gagawa ngayon tayo ng variable. So yung name ng variable natin is scanner pa rin guys, pero small letter lang, okay? Equals. Ano yung ilalagay mo dun sa variable? Sinabi ko na sa inyo dati guys na yung variable is lalagyanan. Meron tayong mga data na nilalagay dun, okay? So since meron tayong variable na scanner, ano yung ilalagay natin dyan? Dun ngayon natin ilalagay yung object na gagawin natin galing kay scanner class. Ano yun? So ito yung object na gagawin natin guys. Ilalagay natin yung new scanner. So ito ngayon yung instance natin. Instance and object almost have the same concept. So minsan nagkakapalit-palit yung pagkakagamit sa kanya. Pero para simple na lang, sabihin na lang natin na ito yung ating object. Okay? So minsan pag nasabi kong instance, so it's almost the same. Anong ginagawa nitong object na to guys? Itong object na to, ang ginagawa niya is magbasa. Okay? Galing siya dito sa scanner class. At dito natin siya ilalagay sa scanner na variable. Kasi guys, yung object natin kailangan nakalagay yun sa variable. Ngayon, bakit kailangan natin siyang ilagay sa variable? Many reasons and medyo hahaba lang tayo kaya hindi ko siya explain ngayon. So balik tayo ngayon sa object. Ito yung ating instance. Okay? So anong gagawin nito guys? Nitong new scanner. Ang gagawin niya, since galing siya dun sa scanner, ang gagawin niya is magbabasa siya. Mag-i-scan siya. Ano ngayon yung i-scanin niya? Ano yung babasahin niya? In other words. So ang babasahin niya guys is ito. Maglagay ka ng parenthesis. Babasahin niya yung system.in. Okay? Tapos semicolon. Okay? Kung ano yung i-input ni user dun sa system, yun yung babasahin niya. Yun yung i-scanin niya. So, in short words, guys, tandaan ninyo tong line na to. Scanner equals new scanner. Tapos, parenthesis system.in. Ito yung lagi nating i-declare whenever na kailangan natin gumamit ng user input. Ano yung user input? Kapag kailangan ng program natin na magbasa ng mga inputs galing sa user. Tandaan nyo na lang, guys, itong line of code na to. So, sabihin natin, guys, na-type na natin yung
ating line of code para sa scan. So, anong next? So, once na na-type na natin yung mga codes na yan, guys, ibig sabihin, malalaman na ni program na, oy, kailangan kong magbasa ngayon kasi may scanner ako. May na-import na scanner. So, ngayon na aware na si program na kailangan niyang mag-scan. Anong next? So, next natin is kailangan nating mag-print. Bakit? Kasi kailangan nating sabihin dun sa user kung ano yung kailangan niyang i-input. Kasi yung input niya, pabasahin ni program. Okay? So, for example, sabihin natin, gusto nating tanong sa user kung ilang taon na siya. Piprint ngayon tayo. Ang ilagay natin dito is, enter your age. Ayan, enter your age. After that, subukan muna natin siyang i-run. Tignan natin kung talaga bang magdi-display siya. So, ayan guys, nakita ninyo, nag-display siya, enter your age. Sabihin natin, may scanner na tayo. Ready na. Din-display na natin kung ano yung gusto nating ipa-input kay user. O, enter mo yung age mo. Anong sunod? Doon na ngayon natin ilalagay yung variable kung saan natin isi-save yung inputs ni user. Since age, yung hinihingi nating input, so number yun guys. Ano yung data type pag number? Integer. So, sabihin na lang natin, yung pangalan ng variable is age. Ano yung magiging value niya? Ganito guys. Ang magiging value niya guys is yung scanner that next integer. Tapos parenthesis and then semicolon. So papaliwanag ko guys. Ito yung ating variable. Integer age. Okay? Ang magiging value niya is yung scanner. So yung scanner guys, ito yung object natin. Anong ginagawa ng scanner natin? Siyempre sinabi ko na kanina, nagbabasa. So ano yung babasahin niya? Yung next integer. So sa simpleng paliwanag ay sabihin na lang natin na itong next integer, kumbaga dito papasok yung input. Yung next integer input. Kumbaga ganun. Kung ano yung i-input ni user guys, dito yun papasok. Okay? And then ang gagawin nga ngayon ni object is babasahin niya. I-scan niya. Bakit meron na tayong object dito? Kasi guys, ginawa na natin yung object. Ito. Okay? Yung object na ginawa natin, ito yan. Galing yan kay scanner class. Kaya ngayon guys, pagdating natin dito sa line of codes na to, meron na tayong scanner object na pwede nating gamitin pambasa. Okay? So again, balik tayo. Print tayo. Enter mo yung age mo. Ito yung variable. Anong magiging value ng variable? Yung object natin na scanner, tatawagin natin. Kailangan mong basahin yung next integer ay input ni user. Pagdating natin dito sa code na to guys, once na mag-enter si user dyan, kung ano man yung in-input niya or tinype niya na number, pag-enter niya, automatic, yung in-enter niya guys, is may store kay variable na age. Okay? So this time, pag ni-run natin siya ulit, pwede na tayong mag-type. Kasi meron na tayong lagayan. Meron na tayong variable. Tignan natin. Pwede na tayong mag-type. Sabihin natin, ang age ko is 25. Okay? So pag in-enter natin yan, walang mangyayari kasi hanggang dun pa lang naman yung code natin. Pero sigurado ako sa inyo guys, nakasave na yan dun sa variable na age. So papaano natin patutunayan? I-print natin yung age. Tignan natin kung ano yung lalabas na value. System out ulit tayo guys. Asan na yung print natin? Tanggalin natin tong string. I-print natin yung age na variable. Okay, then i-run natin. So tignan natin ulit. Ang ilagay nating age is 37. Then enter natin. Dapat magpiprint yung 37. O, diba? So ito na yung katunayan guys. Na yung in-input ni user is na-save dun sa ating age na variable. So kung dadagdagan natin ng string yan, mag-concatenate tayo. Ikaw ay, tapos lagyan natin ng plus. Yan. So, dapat ang magdi-display dito, ikaw ay, tapos kung ilan yung laman or yung value ng age. So, i-run natin ulit. So, sabihin natin yung age ko is 76. Pag in-enter ko yan, lalabas na yung ikaw ay 76. So, kung gusto mo pang dagdagan ng years old, pwede din. Plus ka ulit dito. Concatenate ka ulit. Tapos, lagay mo yung years old. Then, run natin ulit. Tignan natin kung epektibo ba. 89. Pataas ng pataas. Ikaw ay 89 years old. So, basically, ganyan yun, guys. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito is numbers. So, merong ibang code na ginagamit kapag words and sentences. Okay? So, papaano naman yan, guys? So, ganito. Kapag ang hihingin natin kay user, sabihin natin is word. Word lang. So, sabihin natin yung pangalan niya lang. Okay? So, mapapalitan yung code natin. Anong mapapalitan dyan? Una, syempre, papalitan natin yung prompt. So, ang ilalagay na natin dito, hindi na edad yung hihingi natin. Enter your pangalan. Pangalan. Okay? Pangalan na yung hihingi natin sa kanya. Tapos ngayon, guys, since pangalan na yung hinihingi natin, hindi na integer yung data type ng variable. Ano na? String na. Okay? String. Kasi word yan. Hindi naman yan character. Wala namang tao na yung pangalan niya is isang letra lang. Diba? So, string yan. Ngayon, palitan natin. Sabihin natin, hindi na age yung variable natin. Name na. Ngayon, guys, tatawagin pa rin natin yung scanner object kasi yan yung pambasa natin eh. Pero, hindi na natin kailangan yung integer. Hindi naman kasi integer na yung babasahin niya. So, ang gagawin natin is tatanggalin na natin tong integer. Next na lang. Okay? Yan yung
yung gagamitin natin. Next, kapag ka isang word lang, so pansinin nyo maigi ha, pag isang word lang yung kailangan mong hingin, next lang yung ilalagay mo. So palitan natin to guys, yung pinakahuling output natin. Sabihin natin, lagay tayo ng string, your name is, tapos concatenate natin. Lagay natin yung variable na name. Okay? Ang magdi-display dito is yung value kung ano yung in-enter mong name. So, i-run natin. Ayan guys, as you can see, iba na yung prompt na lumabas. Enter pangalan. So, Doji. Pag in-enter ko to guys, lalabas, your name is, tapos yung value ng name na variable. Ayan, your name is Doji. Okay? Tignan mo guys ha. Ito naman yung gusto ko ipapansin sa inyo. Diba sinabi ko pag isang word lang? Kasi guys, kunyari, ang nilagay ko sa pangalan is mahaba. I-run natin ulit. Tignan nyo guys. Ilalagay ko is Doji. Tapos lalagyan ko pa ng creates. Tignan ninyo kung ano yung magdi-display pag in-enter ko. Doji lang. So, bakit Doji lang? Hindi nasama yung creates. Kasi pagka isang word lang, guys, next lang yung ginagamit natin. E paano kung gusto mo maraming words? Sabi natin, sentences, dadagdagan mo na ngayon. Lalagay mo na ngayon yung next line. Sabihin, line of strings or line of words na yan, okay? So, simpleng concept lang para maintindihan natin. So, pagka isang word lang, guys, next lang yung lalagay mo dyan. Kagaya dito, hindi na nag-display yung creates, diba? Pero, sabihin natin, kunyari, maraming words or sabihin natin, even sentences. So, lalagyan mo na ng line. Okay? Pag number, int. Okay? So, balik natin sa line. Tignan nga natin kung magpiprint na yung creates dito. I-run natin ulit. So, enter yung pangalan. Doji creates. Enter. So, dapat magdi-display na yung buong pangalan. Okay? Doji creates. And that's basically kung paano ginagamit yung user input sa Java programming language. So, medyo komplikado, di ba? Kasi object-oriented yung Java programming language, guys. Kaya kailangan nating i-declare yung mga classes. So, stick around lang kayo dun sa mga tutorials natin kasi there will come a time na pag-uusapan natin yung class and objects. Magandang topic yan, guys. Okay? If you found this video helpful, guys, please wag mo kalimutan mag-subscribe and mag-like. Comment down below if you have something in your mind that you wanna say or suggest. Thank you so much, guys, for watching. See you on my next upload.